Dito tayo ngayon para magbigay ng tips is about love and relationships. Now, there are 4 tips na gusto kong i-share sa inyo. At itong tips na ito ay nakuha namin o natanggap namin nung ikinasal kami ng misis ko. No? Paano nga ba magiging matatag ang isang samahan? No? Paanong tatagal? Paanong titibay? Paanong mag-grow ang isang relationship, no? Sa pagitan ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, and most especially sa mag-asawa, no? And kung ready na kayo, mag-intro muna tayo. Okay, I'm back and Mike Sheila here. And paano nga ba mag-grow? Paano nga ba magiging matatag? Paano nga ba magiging masaya ang pagsasama ng mag-asawa, no? Ng partners? Paano mag-grow, magiging matibay ang isang relationship with their love, no? Minsan nanlalamig kasi. Minsan nagkakatampuhan, minsan nagkakagalit, minsan mas worse scenario ay nagkakahiwalay pa. Diba? So there are 4 tips na gusto kong i-share sa inyo. And number 1, if you're ready, number 1 tip ay we should be able to say, I am wrong. Ang mahirap kasi, no, kapag ikaw na yung mali, ikaw pa yung matapang, ikaw pa yung mainit ang ulo, yan ang nagiging problema sa relationship, and then walang pagpapakumbaba. Hindi marunong mag-admit ng pagkakamali, hindi marunong umamin sa kasalanan. So, pero pag tayo ay marunong umamin sa ating nagawang pagkakamali sa partner natin, halimbawa nasigawan natin, na-offend siya dahil sa mga sinabi natin o ginawa natin, and then we come to realize na tayo yung mali, and then nilapitan natin siya, and then we say na oo, ako yung mali. Doon magsisimula po yung tunay na pagbabago. Doon magsisimula yung solid na relationship, no? When we learn to say I am wrong. And number 2 tip para sa ating lahat. Sa ating lahat, na kayo na nandyan din, ano? Tama-tama, Valentine's Day or Heart's Day, itong month na to ng February. Number 2, if you are ready, we should learn how to say, I am sorry. We should learn to say, I am sorry. No? Mali ka na di ba? And then, dapat matutunan mo ring magsabi ng paumanhin, ng sorry, no? Diyan nagsasubside yung galit Kapag umamin na, number 1, and number 2, marunong magsabi ng sorry. Kapag may nagawa ka ng mali, pag may nasabi ka ng mali, we should learn how to say sorry. So that's number 2. The number 3 tip na gusto kong ibigay sa inyo ay we should learn to say I forgive you. No? Kailangan marunong tayong magpatawad. Diyan po nagkakasira-sira, nagkakahiwalay, nagkakaroon ng problema, at lalo pang nagkakasakitan kapag hindi marunong magpatawad. No? Kung ang Diyos nagpapatawad, sino ba naman tayo mga tao na hindi magpatawad? Lalong-lalo na sa partner natin, di ba? So, we should learn to say, I forgive you. So, sino ba yung nakasakit sa inyo? You can forgive them, no? And especially kung asawa mo naman yan, no? Balikan niyo yung mga magagandang alaala, yung inyong pinagsamahan, kung gaano kayo katagal at kung paano kayo nagsimula. And then, isipin mo rin na ikaw rin nagkakamali ka rin naman. At minsan, mangangailangan ka rin ng kapatawaran, di ba? So, tayo muna matuto na magsabi ng una, I am wrong. Pangalawa, I am sorry. At pangatlo, I forgive you. Matuto tayo magpatawad.
Malaki man yan o maliit man yan, ang mahalaga dito, yung nakasalalay dito, yung inyong pagsasama, yung inyong samahan, yung inyong relationship. Okay ba? So, at meron pang pang-apat. No? Ang pang-apat na tip na gusto kong ibigay sa inyo ay we should learn also to say, I love you. So, ganun, dapat matuto tayong magsabi ng mahal kita, minamahal kita, no? Iniirog kita. Di ba? Karamihan sa lalaki, no? Ayaw magsabi na mahal nila yung kanilang asawa, no? Kaya nga kita pinakasalan eh. Sabihin, kaya nga kita pinakasalan eh. Kaya nga kita pinakasalan eh. Kaya nga kita pinakasalan eh. Dahil mahal kita. Ayun, sabihin natin ng maayos, no? At malambing. At sabihin natin ng klaro sa kanya, babae man siya, no? Yung asawa mong babae or asawa mong lalaki, sabihin natin na nanggagaling talaga sa puso natin na mahal natin sila. And I hope na sana po ay nakatulong sa inyo yung 4 tips on how to grow your relationship and love between you and your partner. So, maraming salamat. God bless you. At Happy Hearts Day ngayong February. Enjoy your date. Enjoy your partner. Enjoy your love. God bless you.